Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong pag-ibig ang muli kong ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay palike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. What did you say? Kunot noong tanong ni Danica sa anak niya. Pilit na mangumiti ni Rachel at dahan-dahang umalis sa hapag at tumakbo papalapit kay Nathan. Malilate na po ako, sabi pa nito, kaya ini siyang tumayo at balak sanang habulin ng anak niya nang bigla siyang pigilin ni Princess. Bumalik ka dito, pasigaw niyang utos sa anak, pero umiling lang ito at hinila si Nathan palabas ng bahay. Tumigil ka nga, inis na sabi sa kanya ni Princess bago siya bitawan. Anak ko yon, Princess. Anak din ni Nathan si Rachel. Putol ng kaibigan niya, dahilan para mapatigil siya. Now fix yourself, may pupuntahan tayo, sabi pa nito at lumabas na din sa dining room kaya naiwan siyang mag-isa. Teka, wag mong sabihin na si Nathan ang maghahatid sa anak ko, tanong niya, pero wala siyang nakuhang sagot mula kay Princess. Nakapagpaalam na si Nathan kay Princess na siya na ang maghahatid sa anak ni Danica at pumayag naman si Princess bilang kapalit sa tulong na binigay niya. Masayang hila-hila ni Rachel ang kamay ni Nathan habang papalabas sila ng bahay. Hindi din maiwasan ng binata ang mapangiti dahil muli na naman sila nagkasama ng kanyang anak. Sigurado ka bang hindi magagalit ang mami mo? Tanong pa niya sa bata bago ito isinakay sa kotse niya. Ewan ko po, hihi, sagot nito, kaya naiiling na lang siya habang inaayos ang seatbelt ng anak. You like it po? Biglang tanong nito. The way I called you daddy earlier? Saglit siyang napahinto at napatingin kay Rachel na seryoso naghihintay sa sagot niya. Actually, nagulat nga ako eh. Mahinang kinurot niya ang pisngi ng bata at natatawang tinitigan ito. But you did a great job, sweetie, dagdag niya. You told me last time na gusto mong may tumatawag sa'yo ng daddy. So I did you a favor. Hirit pa ng bata. Gustuhin man niyang guluhin ang buhok nito dahil sa kukulitan ng anak niya, ngunit hindi niya ginawa. Dahil natatakot siyang baka masira ang pagkakaayos ng buhok nito. Dadaan muna tayo sa working place ko before kita ihatid sa school mo. Okay lang ba sa'yo? Tanong niya at nakangiting tumango ang bata. Pumasok na si Nathan sa driver's seat at pinaandar ang engine ng kotse. Habang nasa daan sila, hindi niya maiwasang mapatawa dahil patuloy lang sa pangungilit si Rachel at kung ano-anong kwento ang sinasabi sa kanya. Kaya sa huli, halos mapuno ng tawa ang loob ng sasakyan. Minsan nakakainis na din po ang mga bully sa school. They will mock and laugh sa mga classmate kung medyo clumsy. Nguso pa ni Rachel at saglit lang siyang napabaling dito dahil nagmamaneho pa din siya. Just tell me if those bullies are messing with you, okay? Ayaw niyang kinukutya ang kanyang anak. He was once a victim of bully nung nasa grade school pa lang siya. Kaya as much as possible, gusto niyang maiwasan ng kanyang anak ang mga ganyang klase ng sitwasyon. They're afraid of me, Dad. Alam kasi nila na hindi nila ako kaya. Pagmamayabang pa nito. Hindi naman nakatakas sa pandinig ni Nathan ang pagtawag sa kanya ni Rachel ng daddy. Sa ikalawang pagkakataon, kaya malapad na siyang napangiti. Dapat na sigurong sanayin niya ang kanyang sarili kay Rachel dahil hindi magtatagal ay magpapakalala din siya bilang totoong ama nito. We're here. Inihinto niya ang kotse sa driveway saka lumabas. Wala siyang pakialam kung may sasakyang mandadaan dito. Mas importante sa kanya na wag mapagod ang kanyang anak kung sakaling sa parking area ay parada ang kotse. Pagmamayari naman niya, ang kinatatayuan niya ngayon kaya ayos lang. Let's go! Yaya niya kay Rachel.
Gusto niya kasing kunin ang dokumento na dadalhin mamaya niya sa Kepco Ilihan Corporation na pagmamay-ari ng kanyang kaibigan. Balak niya kasing dumiretso na lang sa meeting pagkatapos ihatid ang kanyang anak. "Good morning po." Dinig niyang bati ni Rachel sa security guard na nakatoka sa entrance. Gulat na napatingin ang dalawang security guard sa kanya bago sumagot sa bata. "Good morning, ma'am." Nag-aalinlangang bati ng mga ito. "Just call me Rachel na lang po. Sumama lang naman po kasi ako kay daddy, kaya there's no need to be formal." Tila may matandang pag-iisip na sagot ni Rachel. "Daddy?" Utal na tanong ng isang security at napatingin sa kanya kaagad. Kaya naman tinitigan siya ng masama. "Mind your work, Mr. Security. I don't like employees who mind others people business." Maotoridad niyang saad bago tuluyang pumasok sa loob. "Is this really your working place? It looks 3 times bigger compared to my mom's working place." Manghang sabi ng kanyang anak at iginala pa ang paningin sa loob. "Maybe your boss is richer than I think." Dagdag pa nito, kaya naiiling na lang siya at mahinang natawa. "Someday, this will be yours, sweetie." Aning niya sa kanyang isip. Papasakay na sana sila sa elevator na may biglang humabol sa kanila. "Sir?" Sigaw ng kanyang sekretarya. "You're late." Seryosong sambit niya. Napahawak naman sa dibdib ang kanyang sekretarya bago sumagot sa kanya. "Hindi po ako late. Sadyang maaga lang po talaga kayo." Hinihingal sabi ng kanyang sekretarya. "Siya na ba to, sir? Ang laki na niya." Napatingin ito kay Rachel. "What do you want?" Tanong niya. "Hindi ko akalain na magagawa mo sa akin to. Pagkatapos kong manilbihan sa'yo ng 9 na taon, ito lang ay gaganti mo sa akin? Alam ko naman na hindi ako kamahal-mahal. Pero sana naman inisip niyo din kung anong mararamdaman ko dahil sa ginagawa mo sa akin ngayon. Mahirap ba yun, sir? Kasi kung oo, pwes, mas nahihirapan ako." Umakto pa ito na parang nasa soap opera siya at nagawa pang magwalling sa kanilang harapan. "Daddy!" Kinalabit siya ni Rachel kaya napayuko naman siya para marinig ang sasabihin nito. "Is she crazy?" Nakangiwing tanong nito habang nakatingin pa rin sa nagdadramang sekretarya. "Minahal kita, sir. Pero bakit nagawa mo sa akin? Is your resignation letter ready? Pipirmahan ko na." Pananakot niya, dahilan para tumigil sa kadramahan ang kanyang sekretarya. "Siyempre biro lang, sir." Natawa pa ito ng pilit na makita nitong seryoso ang mukha niya. "Bala ko po kasi mag-audition bilang artista. Alam nyo naman na acting ang puhunan para maabot ko ang naabot ng idol kong si Danica Atienza. Ano sa tingin nyo, sir? Papasa ba?" "No." Putol niya at sumakay sa elevator habang nakahawak pa din kay Rachel. "Sir, stay there. Huwag kang pumasok." Pigil niya sa kanyang sekretarya kaya naiwan ito sa labas nang sumara ang elevator. "Idol niya po si mommy?" Biglang tanong ng kanyang anak. "My mommy is so pretty and so talented pa." Pagmamayabang nito sa kanya. "Then what about me? You are more like..." Saglit na napatigil ang bata at nanlilisik ang mga matang nakatingin sa kanya na para bang ini-examine nito ang kanyang mukha. "You are also handsome. And nice. What else? I don't know if you're talented enough." Nakanguso pa si Rachel. "Meron pa, sweetie. And you're also..." "Also what?" Biglang bumukas ang elevator sa destinasyon nilang palapag. Sabay silang lumabas at muling naglakad. "Kulang pa ang description mo sa akin." Pagrereklamo niyang kunwari. "You are also not a great kisser." Mahinang sagot ng anak niya pero hindi yun nakatakas sa kanyang pandinig. "Sino ang nagsabi sa'yo?" Kunot noong tanong niya kaya napatakip na lang sa bibig si Rachel at muling nagpakyut. "I once heard mommy mumbling about that thing."
Ngiti nito habang pinipisil ang kanyang palad para ibahin ang mood niya. Don't worry, ako lang naman po ang nakarinig. Hirit pa nito at hinila siya para hindi na makapagsalita. Lagot ka sa akin. Fuck! Bigla siyang napamura nang mabangga siya ng isang lalaking nagmamadali. Are you blind? Hindi mo ba ako nakita? Wait! What are you doing here, Mr. Wang? Magkasalubong ang kilin niya nang mapagtanto niya kung sino ang nakabunggo sa kanya. Napadaan lang. As far as I know, mamayang 11 pa ang meeting with boards. At paano ka napadaan dito? Kung nasa 3rd floor naman ang conference room. Seryoso niyang tanong. Tanging opisina niya lang ang nasa huling palapag ng building. Kaya nagtataka siya kung papaano napadpad dito ang isa sa mga board of directors. Nakangising humarap sa kanya si Mr. Wang bago muli itong sumagot. Nasa 3rd floor ba yun? Pasensya na. Akala ko kasi nandito eh. Maangas itong sagot at tinalikuran siya. Inis na kinuha niya ang kanyang telepono habang matalim na tinitigan ang figura ni Mr. Wang na papalayo sa kanya. Hello Rio, may papasikaso ako sa'yo. Kaagad niyang sabi sa kabilang linya pagkatapos niyang itipa ang numero ng kanyang pinsan. Lagot na. Piling ko talaga dito na matatapos ang karir ko. Kinakabahan kong sabi at hindi mapakaning nagpabalik-balik ang aking paglalakad. Nandito kami ngayon sa mismong opisina ng CEO at presidente ng ABS-CBN Network. Balak niya daw kaming kausapin at sa tingin ko naman patungkol ito sa nangyari kay Princess. Ang OA mong tingnan. Umupo ka nga. Utos sa akin ni Princess pero hindi ko siya pinansin. Kung sakali mang matapos ang kontrato ko dito, iniisip ko kung saan ako maghahanap ng trabaho. Hindi ko alam kung sapat pa ba ang inipon ko para buhayin at pag-aralin ang aking anak. Kung mawawalan man tayo ng trabaho, di mawalan. Marami din naman tayong naipon at mahigit 10 bank accounts ang meron ka. Tingin ko ay ayos na yon. Kunot na akong lumapit kay Princess, saka pinalisikan siya ng mga mata. Paano ang pag-aartista ko? Di ba sinabi mo sa akin na hindi pwede mawala ng biglaan ang karir ko? Paalala ko sa kanya dahil mukhang nakalimutan niya ang sinabi niya sa akin kanina. Pwede ka namang mag-artista kung gugustuhin mo. Kaso nga lang, maghahanap ka pa ng bagong manager na mag-aasikaso sa'yo. Sagot niya sa akin dahilan para mapairap ako. Anong klaseng manager siya? Bakit ang dali-dali lang para sa kanya na ipamigay ako sa iba? Hay nako. Good morning ladies. Sabay kaming napatingin sa pinto at nakangiting naglalakad palapit sa amin si Sir Joaquin, ang CEO at presidente ng network na to. Kumusta na kayo? Ang tagal niyong hindi nakadalaw sa opisina ko. Halata sa tono niya ang pagkasarkastiko, kaya dahan-dahan akong naupo sa tabi ni Princess. I think he's mad. Good morning sir. Medyo kinabahan din itong katabi ko, kagaya ko. May lahing masungitin pa naman to. Paano kaya namin malulusutan ang mga tanungan niya mamaya? What about you Danica? Kumusta na? Ako naman ngayon ang tinitigan niya. Napaupo siya sa kaharap ng inupuan naming sopa. Pilit akong ngumiti at sinubukang huwag magpahalatang kinakabahan. Okay lang naman. Seriously? After what happened yesterday sa Naiya, sasabihin mo sa akin na okay lang? Napatayo siya, saka naglakad papuntang table niya. May hinulungkat siyang papeles, kaya hindi ko mapigilang mapabulong kay Princess. Game over na ba this? Bulong kong tanong at pinaypayan pa ang sarili gamit ang kamay. Umayos ka nga. Kasi naman kinakabahan ako. Bakit ba? Ang lakas ng impact sa network natin ang nangyari sa iyo kahapon Princess. Muling bumalik si Sir Joaquin sa upuan na nasa harap namin habang binabasa
ang hawak niyang dokumento. Almost 50 million pesos ang nawala sa atin dahil lang sa nangyari. Mahina niyang usal, saka hinarap kami. Pinato niya sa center table ang dokumento at hindi ko naman maiwasan na mapatingin doon. Pero sinabotahe lang po ako. I mean, may nagsabotahe sa luggage ni Danica. Rason pa ng katabi ko. I know at naniniwala ako sa inyo. Pero paano naman ang paniniwala ng publiko? He has a point. Hindi pa din namin mababago ang pinaniniwalaan ng publiko, lalo na ng mga netizens, kahit na maayos namin ni Princess ang gusot na ito. Sa ngayon, ipopostpone muna natin ang upcoming movie mo, Miss Danica, dahil medyo nasangkot ka sa nangyari kahapon. Baling sa akin ni Sir Joaquin. Sa December na ipapalabas yun. Bakit kailangan pang i-postpone kung maaayos din naman namin itong gusot na nangyari? Pero sir, napahinto ako sa pagsasalita nang biglang bumukas ang pinto at inuluwa nito si Nathan. Ano naman ang ginagawa niya dito? Huwag niyang sabihin na bubuntot naman siya sa akin buong maghapon. Hay nako, what brings you here? Tanong sa kanya ni Sir Joaquin. Sa pagkakaalam ko, hindi ka nakapag-set ng appointment para kausapin ako. Isn't it unfair para sa iba na halos gawin ang lahat para lang makausap ako? Tumayo ito at sinalubong si Nathan. Magkakilala silang dalawa? They are not me. Ibahin mo ako sa kanila, Joaquin. Then what do you want? Naligaw ka yata. Kaswal silang nag-usap at halatang matagal na silang magkakilala. Pero bakit hindi ko man lang alam na magkakilala pala sila? I mean, wala namang may naikwento sa akin dati si Nathan noong kami pa na may kaibigan pala siya. May pinabibigay si Rain sa'yo. Nagkausap kami kanina pagkatapos kong ibigay ang ilang mga dokumento regarding sa partnership ng Constantine Corporation with Kepco Ilihan Corporation. Sabi ni Nathan at sinubukan ko pang tingnan kung anong inabot niya pero hindi ko makita. Anong ginagawa mo? Mahinang tanong sa akin ni Princess at pinanlakihan pa ako ng mata. Nakikitingin lang eh. Sagot ko at inismiran siya. Alam mo bang mas malala ka pa sa chismosa? Nandito tayo dahil gusto tayong kausapin ng boss natin, hindi para makinig ng usapan ng ibang tao. Sabi pa niya, kaya napanguso na lang ako. Kung makapanermon, akala mo naman mas matanda pa sa akin? Anyway, I'm with one of the pieces of ABS-CBN network. Naglakad sila palapit dito sa amin, kaya inarapan ko na lang ang lokong si Nathan. May pangiti-ngiti pa eh. Hay nako. Hi YP. Bati niya pero hindi ko siya sinagot. Galit pa din ako sa kanya dahil sa ginawa niyang kaninang umaga. Bigla-bigla na lang kinuha ang anak ko na hindi man lang nagpapaalam sa akin. Ang baduy mo. Dinig kong bulong ni Sir Joaquin bago dumiretso sa upuan niya. Sa ngayon, siguraduhin niyo na lang na hindi kayo mapapasali sa anumang gulo na posibleng gamitin ng media para kayo naman ang sentro ng usapan. Maliwanag ba? Paalala sa amin ni Sir at kagad naman kaming tumango sa sinabi niya. That's it. Makakaalis na kayo. Tumayo na kami ni Princess at nagpaalam kay Sir nang bigla kong maalala ang movie ko na ipopostpone. Paano naman ang... Saglit akong napahinto na makarinig ako ng katok galing sa pinto. Wrong timing. Good morning sir. Bati ng babaeng pumasok. Taas noo siyang naglalakad palapit sa amin at daig pang isang model kung maka-aura. Masyado ding masikip ang suot niyang dress kaya kitang kita ang hubog ng kanyang katawan. Habang bit-bit ng isang kamay niya ang iPad. Di siya na. Palihim ako napabaling kay Nathan para sana tingnan kung naagaw ba ng babaeng ito ang atensyon niya. Pero inis ako napairap na makitang sa akin pala siya nakatingin. Bumulong ang babae kay Sir Joaquin
At maya-maya ay pinakita ang nasa screen ng iPad niya. Shit! Mura ni boss habang nakatingin pa din sa iPad na ipinakita ng babaeng bagong dating. Kailan pa to? Sino ang nagpakalat? Halatang galit siya base sa ekspresyon na nakapaskil sa kanyang mukha. Medyo na-curious na din ako sa reaksyon niya. Ano kaya yun? Nakita kong sumilip si Nathan kaya hindi din ako nagdalawang isip na sumilip dahil para may kung ano nagtulak sa akin na silipin ang dahilan ng pagmura ng boss ko. Pagkatingin ko sa iPad, nakita ko, what the hell? Sino nagpakalat nito? Putang ina mo, Nathan. Malakas na mura ni boss sa katabi niya. Anong masama sa kumakalat na picture? As far as I know, yeah. Sigaw ni Princess at nanlilisik ang mga matang lumapit kay Nathan. Hawak niya ang kanyang cellphone at halatang nag-aapoy siya sa galit. Hell! This is hell! Kailan nangyari yan? Tanong pa niya, dahilan para mapalunok ako nang wala sa oras. Ano naman bang gulo to? Anong kababuyan to, Danica? Inis na tanong sa akin ni Princess at nakatayo siya sa harapan namin. Kababuyan? Ni hindi nga dugyot ang kumakalat na picture? Ang ganda ko kaya sa bawat anggulo. Magkatabi kaming nakaupo ni Nathan sa sopa at ang magaling kong manager at si Sir Joaquin ang kasalukuyang nanenermon sa amin. Masyado niyong ginagawang komplikado. What? Inis na napatingin sa akin si Nathan nang bigla ko siyang kinurot sa kanyang tagiliran. Kukuda pa eh. Alam naman niya na kasalanan namin kung bakit nagkakaganito ang dalawa. Malaking iskandalo na naman to. Paniguradong dudumugin kayo dahil sa karumaldumal na ginawa nyo. Sabat naman ni Sir Joaquin. Yung totoo, wala na bang mas matindi pang deskripsyon sa ginawa naming paghahalikan ni Nathan sa mall dati? Kababuyan? Karumaldumal? Ang arte naman ng dalawang to. Hay nako. Sabihin nyo na lang na fake news iyan. Paano magiging fake news yun? Huling-huli kayo sa akto, Nathan. Malinaw na malinaw ang mukha niyong dalawa sa kumakalat na litrato. Nanggagaliting usal ni Princess. Ang dali lang itanggi na simpleng halikan lang yun and nothing else. Uso naman ang ganyanan kahit walang label sa panahon ngayon. Sanay talaga sa defense ang lokong to. No way! Paano naman si Danica? Iisipin ng mga tao na isa siyang maruming babae dahil kung sino-sino lang ang hinahalikan niya sa public, kagaya ng mall. Siyempre hindi din papatalo tong manager ko sa debate. Kapag nagkataon, malalagasan naman ng dahon ang ABS. Dinig kong usal ni Sir Joaquin. Alangan namang sasabihin namin that we are into some kind of secret relationship, that we are dating for almost 10 years and then, wait. Pigil ni Princess kay Nathan na nagsasalita at napabaling pa sa boss namin. Sabay silang napangisi at parang basang-basa ang isip ng isa't isa. Should I conclude this crisis as over? Makahulugang tanong ni Sir Joaquin kay Princess. Hindi maganda ang kutob ko sa dalawang ito. You got my point, boss? Napabaling sa amin si Princess at pabalik-balik ang tingin sa aming dalawa ni Nathan. Ako na ang bahala sa storyline yung dalawa. All you need to do is to... No! I won't do it. Hindi ko gusto ang binabalak ninyo. Pigil ko kay Princess saka tumayo. Mukhang alam ko na ang plano nila. Alam kong sa mga movie na napapanood ko lang nangyayari ito. At wala akong balak na gawin iyon sa totoong buhay na meron ako. Ayaw nyo bang pag-usapan kayo ng publiko in a good way? Alam mong kapag ginawa mo ang pinagagawa namin, we can easily turn this crisis into positive impact to those netizens na patuloy sa pagkakalat ng iskandal yung dalawa. Dagdag pa niya, pero umiling lang ako. Ayoko pa din. Hahanap ako ng paraan para matigil lang to. Hindi na ako sumagot at kaagad na lumabas.
Bahala sila kung gusto nilang ituloy ang naiisip nilang plano. Pero wala silang makukuhang kooperasyon galing sa akin. Danica, hindi ako lumingon sa taong tumatawag sa akin. Patuloy lang ako sa paglalakad at kung tutuusin, 2 beses na lang normal kong lakad ang bilis ng paglalakad ko. Hey! Bahagi akong napahinto nang hawakan ni Nathan ang braso ko, dahilan para mapaharap ako sa kanya. Ano na naman? Asar kong tanong. Bakit ba ang init ng ulo mo sa akin? Kunot noon tanong niya at magkasalubong pa ang 2 kilay nito. Bakit ba panay ang sunod mo sa akin? Sinabihan na kita dati na layuan mo na ako. Pero ano tong ginagawa mo ngayon? Anong klaseng side ang meron ka? Mahirap bang gawin ang hinihiling ko sa'yo? Mahirap ba sundin ang gusto kong mangyari sa pagitan mo at ng anak ko? Mahirap ba yun, Nathan? Pagalit kong tanong at inis na tinanggal ang kamay niya na nakahawak sa akin. Saka siya tinalikuran at muling naglakad. Paano kung ilalayo ko si Rachel sa'yo? Hindi ka ba mahihirapan? Para akong natuod sa kinatatayuan ko nang marinig ko ang sinabi niya. He sounded like may pinahiwating ang sinabi niya, kung kaya't hindi ko siya magawang lingunin. I admit I was fool for breaking your heart 9 years ago. It's so stupid of me to believe a lie that you haven't done. Believe it or not, I wanted to make it up to you when I knew that you haven't done thing against me. But seeing you happy and contented in everything, you had made me stop from that thought. I even hired Princess to make you again on top. And after seeing you gaining all the phrases, then I realized that you're better off without me. Pinakinggan ko lang ang sinasabi niya at hindi ko magawang sagutin siya. Nahihirapan akong magilap sa utak ko nang pwedeng isagot sa mga katagang binitawan niya. But now, I'm having a hard time staying away from you. It's already hard to depart from my child, then I'm deprived of for a long time. Para akong binuhusan ng malamig na tubig at hindi makagalaw sa kinatatayuan ko. Maraming tanong ang pumasok sa aking isip, pero mas nangibabaw dito ang katanungan. Paano niya nalaman ang sikreto kong matagal nang nakatago? Si Miss Danica Atienza. Nagising lang ang diwa ko na makarinig ako ng sigaw sa kung sino man. Naramdaman ko na lang ang ilang flash ng kamera na tumatama sa mukha ko at halos magkumpulan naman sa media na nasa harapan ko. Totoo po ba na si Mr. Nathan Castillo ang nakahalikan mo sa kumakalat na litrato? Anong klaseng relasyon ang meron kayo ng kasama mong nasa litrato? Paano mo ipapaliwanag ang kumakalat ngayon sa media? Pwede po ba kayo magbigay ng ilang detalye base sa kumakalat ngayon na larawan mo? Napatakip ako sa mukha ko dahil masyado akong nasisilawan sa flash ng kamera nila. Sinubukan kong umalis, ngunit dinudumog nila ang pwesto ko at napapalibutan nila akong lahat. Nasaan ba mga security dito? Bakit nila hinahayang makapasok ang media? Miss Danica Atienza, bakit hindi kayo makasagot? Si Mr. Nathan Castillo ba talaga ang kasama nyo? Medyo nahihilo na ako sa siksikan nila. Hindi ako pwedeng sumagot dahil baka may mabitawan akong salita na hindi ko naman kayang panindigan. Kailangan kong tumahimik para hindi lumala ang sitwasyon. Si Mr. Castillo! Dinig kong sigaw ng isa sa kanila. Bigla na lang ako nakaramdam ng braso na nakakbay sa akin, kaya hindi ko mapigilan ang mapatingala sa katabi ko. Kayo po ba ang kasama ni Miss Danica Atienza sa litrato? Ayan kaagad ang tanong ng isang media sa kanya. Bakit sumulpot pa to? Before answering all your question one by one, can you please put your cameras down? Nasisilawan ang girlfriend ko. What the? Mas pinalala niya lang ang reaksyon ng media. Ngayon, parang ramdam na ramdam ko kung ano ang piling ng pinagbagsakan ng langit at lupa. Tuluyan na kayang aminin ng dalawa sa publiko ang namagitan sa kanilang dalawa?
Paano pag nalaman ng media ang tungkol sa anak nila? Makaapekto kaya ito sa takbo ng buhay nila? Yan ang ating aabangan sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!